Itago mo na lamang ako sa pangalang Lira, 45. At bago ko simulan yung kwentong ito, ay nais muna kitang pasalamatan dahil sa pagpapaunlak mo na basahin itong aking karanasan. Sa pagkakatanda ko ay mga taong 2004, nakatanggap ako ng masamang balita sa isa nga sa aking mga kaanak doon sa Iloilo. Pilit nila akong pinapauwi noon dahil daw isinugod sa ospital si Tita Andeng na siyang tumayong nanay at tatay sa akin noon dahil ulila ng akong lubos. Isang sundalo yung tatay ko at nasawi nga ito sa isang operasyon sa Hulusulo nung nasa mga 3 taong gulang pa lamang ako. Habang yung nanay ko namang tawagin nating Nanay Menang ay namatay nung nasa 7 taon ako dahil sa komplikasyon ng sakit nitong diabetes. Sakay ng eroplano pauwi ng aming probinsya ay hindi ko mapigilang mapaluha habang inaalala yung aking pinakamamahal na tita. Matapos po kasi akong maulila noon ay siya lamang yung tanging kumupkup sa akin noon sa mga kapatid ni tatay. Kaya naman mahal na mahal ko nga itong si Tita Andeng bilang magulang. Siya yung nagpakilala sa akin sa mundo. Binigyan niya ako ng magandang kinabukasan hanggang sa makapagtapos nga ako ng pag-aaral. Medyo tomboy po kasi ito, kaya naman hindi na nga siya nakapangasawa pa noon. Kahit yung long time na karelasyon nito, na meron na ring anak, ay hindi rin niya nakatuluyan sa huli. Kaya naman sa akin na lang niya itinoon yung kanyang lahat ng pagmamahal at atensyon, na parang isang tunay na anak. Mula nang makapagtapos nga ako ng pag-aaral at makapagturo sa isang eskwelahan sa Maynila, ay hindi na nga ako nakauwi sa amin noon, kaya naman hindi na rin kami nakakapag-usap pa ni Tita Andeng. Bagamat nagpapadala nga ako dito, ay talagang bihirang-bihira na lang ako kung makauwi. Hapon na nga nung makarating ako sa airport noon, tsaka nga ako nag-commute papunta sa ospital kung nasaan nga naroon yung Tita Andeng. Hindi pa kasi uso noon yung grab at angkas nung mga panahong yon, kaya't nag-taxi na lang din po ako noon para mas mabilis. Bala ko pa sanang dumiretso na muna sa bahay para iwanan doon yung gamit kong daladala at ipagluluto ko sana muna si Tito Ikoy at Manang Selda ng pagkain dahil sila nga yung nagbabantay kay Tita Andeng sa ospital. Kahit na matagal-tagal na nga akong hindi nakakauwi sa lugar kung saan nga ako lumaki, kabisado ko pa rin yung aming bayan, kaya naman kahit na alas 8 na nga ng gabi noong mga oras na yon, ay hindi rin naman po ako nalito. Katunayan ay ako pa nga po yung nagtuturo noon sa nasakyan kong taxi kung saan nga ba yung mas mabilis na daan. Pero sa kamalas-malasan po noon, tumirik po yung sinasakyan ko. Nasiraan po yata ito at isa po yung malaking aberya. Mabuti na lamang at napansin kong malapit lang din ako doon sa may terminal ng tricycle kung saan nga pwede akong sumakay. Binitbit ko nga yung bag kong naglalaman ng aking mga gamit. Pero nung naroon na ako banda, napansin ko namang tila wala yatang tricycle na nakaparada sa may terminal. Nagpalinga-linga ako noon at naghintay ng ilan pang minuto. Ngunit tila wala yatang paparating na maaring masakyan. Paano kaya ako uuwi nito? Kung lalakarin ko naman, mukhang mahihirapan ako eh. Sambit ko na lang po noon dahil may kalayuan din yon. Isa pa ay talagang madilim rin po yung mga dadaanan ko kung sakali. Mabuti na nga lang at may nakita kong jeep na dumaan at doon ay nakisabay na nga ako sa kanya. Maswerte namang tumigil ito nung pinarahan ko. At dahil malayo pa nga yung iikutin ng jeep at dahil na rin sa mga nangyari, naisip ko noon na umuwi na lang muna. Ngunit labis nga akong nag-alala nang mabasa ko naman yung text ni Tito na kailangan na raw ako sa ospital at doon na lang ako magpalipas ng gabi, kaya naman hindi na ako nagpumilit na dumiretso sa bahay noon. At sinabi ko nga kay Manong driver na doon na lang ako ibaba sa may ospital. Mabuti na lang din po noon at kahit papano ay meron na rin po kaming mga cellphone noon. Habang nasa biyahe nga ako noon, ay may tila hindi maganda akong nararamdaman ng mga sandaling yon. Lalo pat ako na lang din at yung driver, yung magkasama sa kanyang jeep. At ganoon na lang yung inis ko noon
nang may isa na namang nakakabwisit na nangyari. Nang bigla ngang tumigil yung jeep at ibinaba ko ng driver sa isang parte ng kalsada na hintayan daw ng mga masasakyan. Sabay sabi nitong, "Pasensya na po mama, pero maubusan na po ako ng gas kung dediretso pa po ako sa ospital. Wala pa naman pong gas station malapit doon. Dito ko na lang po kayo ibababa. Total may mga tricycle naman pong dumadaan dito. Maghintay na lang po kayo. Gagarahin na rin po ako." Sabi pa nga po nito sa akin noon. Kahit anong pagpupumilit ko ay wala rin akong nagawa. At dahil wala nga akong mapagpipilian, binuhat ko ulit yung aking bag na dala at muling naglakad-lakad sa may unahan upang muling maghintay ng tricycle na sinasabi nito. Nakakailang minuto pa lang akong naghihintay nang makarinig nga ako ng malakas na pagaspas ng hangin noon. Nang tumingala ako para tignan kung ano nga ba yun, ay agaran akong napatras noon. Isang malaking kulay itim na para bang paniki yung nakita ko. Dahil sa hindi naman ako paniwalain sa mga kwentong kababalaghan, ay hindi ko na muna yun inisip pa. At sinabi ko na lang muna sa aking sarili na baka guni-guni ko lang yon. Ngunit halos panawan nga ako ng ulirat. At tila napako ako sa lugar na kinatatayuan ko nang makita yung maitim na nilalang habang nakakapit sa isang matabang punong kahoy. Susubukan ko pa sanang tignan ng maigi yung nilalang. Ngunit nang bumitaw nga ito ng isang malakas na parang atungal, ay wala ko sa sariling kumaripas na nga ng takbo. Sa takot ko hindi ko na nga ininda yung bigat ng mga gamit ko. Habang tumatakbo papalayo, ay lalong lumakas yung kabog ng dibdib ko nang mas lumakas ba nga yung mga pagaspas na aking naririnig mula sa aking likuran. Kung saan ako nagsuot noon at nagpa-ekis-ekis ako ng takbo dahil ramdam kong tila sinusubukan nga akong hablutin na para bang hinahabol ako ng malapaniking nilalang sa ere. Nagpatuloy nga ako sa pagtakbo hanggang makarating ako sa bungad at doon ay may nakasalubong akong dalawang magsasaka na galing pa sa pagtatanim. Naguguluhan man sila sa aking inaakto noon ay tinulungan nga nila ako. Habang naroon yung dalawang lalaki, tila naman nawala yung humahabol sa akin kaya naman nakahinga na nga ako ng maluwag. Sinamahan na rin nila ako hanggang sa makasakay nga ako ng tricycle patungong ospital. Bagaman kabado sa mga nangyayari kanina, ay pinilit ko na munang kalimutan yung mga nangyayari nung dumating ako sa ospital, kung saan nga naroon si Tita Andeng. Pagkakita sa akin ni Tito Ikoy at Manang Zelda, ay sinalubong nga nila ako at saka nga nila ako sinamahan papasok ng loob ng kwarto kung nasaan nga naroon si Tita Andeng. Iyak ako ng iyak nang makita kung ganun nga yung kanyang sitwasyon. Ipinaliwanag nga nila sa akin yung tunay na dahilan. Doon ko nalaman na malubha na nga pala yung sakit ni Tita na pilit niyang tinatago sa amin dati pa. Meron daw itong cancer. Kaya naman halos gumuho nga yung buong mundo nang marinig ko ito. Pero wala na rin akong magagawa kundi tanggapin yung masakit na katotohanan. Buong gabi akong gising at naroon lamang ako sa tabi ni Tita. Magdamag ko siyang binabantayan at kahit na wala siyang malay noon ay sige lamang ako sa pagkukwento sa kanya ng mga pinagdaanan ko sa Maynila. Kung paano nga ako nakahanap ng magandang trabaho at maayos na pamumuhay. Nung sumapit na nga yung umaga ay tinawagan ni Tito Ikoy yung isa niyang kaibigan na tricycle driver upang ihatid nga ako sa bahay upang makapag-asikaso naman. Habang nasa biyahe nga kami papunta sa bahay, agaran ngang napansin ng tricycle driver noon yung mga taong nag-uumpukan sa may gawi kung saan nga naghihintay ako kagabi. Sandali kaming tumigil noon. Mawalang galang na pero maaari bang magtanong kung ano bang nangyari dito? Tanong pa nga ng driver doon sa isang lalaking nakatayo rin doon. Pagharap nga ng lalaking nakilala namin bilang tanod sa lugar, ay sinabi nitong umatake na naman daw yung isang uri ng aswang na kung tawagin sa lugar namin ay balbal. Kaya naman nung marinig nga yun ng driver ay nagdali-dali na nga itong pinandar yung tricycle at umalis na nga kami sa lugar. Habang nasa biyahe noon ay nagtanong ako kung ano nga ba yung balbal na pinagsasabi nila. At ayon dito, uri daw pala yun ng aswang na kumakain ng mga bangkay ng tao.
At talagang yun daw yung paborito ng mga ito. At naaamoy daw nila yung bangkay na kahit medyo malayo ay talagang nagagawa daw nilang tuntunin. Bahagya akong nakaramdam ng takot sa aking narinig. Dahil kahit palapatay ay wala pa ring ligtas sa mga ganong nilalang. Sa bahay nga ako natulog at nag-asikaso ng sarili noon. Pagising ko naman ay nakita ko nga sa aking teleponong merong mga mensahe. Hindi nga ako nakapag-reply doon. Dahil ako ay nakatulog. At dali-dali akong nag-asikaso nang makatanggap nga ako ng masamang balita. Nung nabasa ko yon, mula yon kay Tito Ikoy. At ayon dito, ay binawian na raw ng buhay si Tita Andeng. Mga bandang 1:00 raw ng hapon. 4:00 nga nung nabasa ko yon. Kaya naman gano'n na lang yung paghihinagpis ko. Nawala nga ako doon nung mangyari yung lahat. Wala kaming nagawa noon. Siyempre pinaglamayan na lang namin si Tita Andeng. Matapos naming asikasuhin yung burol nito, ay napagdesisyonan nga ng magkamag-anak namin na doon na lang nga siya ibuburol sa mismong bahay. Unang gabi pa lang ng burol noon ay maraming nang nangkiramay sa mga kamag-anakan namin mula sa malalayong bayan sa Iloilo. Normal naman po yung lahat dahil palaging may mga nagbabantay na kaanak sa mga labi nito. Ika-4 na gabi ng lamay ay doon ko na nga naramdaman yung pagod ng aking buong katawan. Antok na antok ako noon. At dahil hindi ako mapalagay ng mga sandaling yon sa hindi ko rin malamang dahilan, maaga pa lang ng mga bandang 9:00 ay nakipagpalit na ako kay Manang Zelda upang makaidlip naman ako kahit matanggal man lang yung antok na aking nararamdaman. At siya na nga muna yung mag-aasikaso at magbabantay doon. Mga bandang 1:00 siguro 2:00 ng madaling araw nung makaramdam ako ng tawag ng kalikasan noon, kaya naman bumangon nga ako upang magbawas. Dahil sa pagmamadali ko ay dumiretso na nga ako sa loob ng banyo. At nang matapos na nga ako, ay muli akong nagpunta doon sa burulan. Ganoon na lang yung pagkadismaya ko nang makita kong tulog nga yung 2 bantay sa kabaong ni Tita Andeng, kabilang na si Manang Zelda. Dali-dali ko nga silang ginising ng mga sandaling yon. At habang ginigising ko sila, ay ganoon na lang yung takot ko nang mula sa bintanang katapat ko ay nakita ko yung isang nakakatakot na nilalang. Isa po itong lalaking walang damit na bitak-bitak yung balat at may napakabahong amoy na talaga namang kinatakutan ko. Buong lakas akong nagtitili hanggang sa makatawag nga ako ng pansin at agaran kong tinuro sa kanila yung nilalang na papatakas dala yung bangkay ni Tita. Kahit na takot ako noon, ay isa nga ako sa mga nakihabol sa nilalang. Naubod ng bilis na nga yung pagtakbo. Dahil halos lahat ng mga taga roon ay kamag-anakan rin naman, sumigaw nga kami ng sumigaw upang makatawag ng pansin at subukang pigilan yung nilalang. Nang sa paglabas ng isang kamag-anak namin noon na tawagin nating Manong Israel, ay magkakasunod niyang pinaputukan yung nilalang gamit yung kanyang baril. Dahil sa lakas ng kalibre ng baril na tumama sa nilalang na yon, agaran po niyang ininda yung tama nung tamaan nga ito sa kanyang balikat. At doon na nga po ito natumbas sa lupa. Gumagalaw-galaw pa nga po yun ang madaanan namin. At kahit marami na nga po itong mga tinamong sugat, ay hindi pa rin yun naging sagabal upang takasan nga nito kami. Tumakbo pa rin po ito habang dala-dala pa rin yung bangkay ni Tita Andeng. Sa muling pagpapaputok ng baril ni Manong Israel ay tinamaan na naman yung nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa dibdib na nga niya ito pinatama. Dahilan upang mabitawan niya yung bangkay ni Tita Andeng. Nung mabawi na nga namin yung kanyang bangkay, sinubukan pang habulin ng ilang kaanak yung nilalang na yon. At nung malapit na raw sana nila itong makorner, sa muling pagkakataon ay nagawa nga nitong takasan sila. Nung maikwento sa akin yun ni Manang Zelda ay napaisip ako kung yun rin ba yung parehong nilalang na sumalakay sa akin nung naghihintay ako ng masasakyan doon sa may kalsada. Dahil sa takot na muling maulit yung pagkawala ng bangkay ni Tita Andeng ay minabuti na nga naming mga kaanak na ipalibing na nga ito kinabukasan. Pero tumutol nga si Manong Israel. Iminungkahi nga nitong ibalot ng kumot yung bangkay bago ipadaan yung katawan sa bintana palabas ng bahay. Bagamat hindi nga ito katanggap-tanggap para sa akin ay wala naman akong nagawa kundi sumunod sa mga nakatatanda. Kitang-kita ko noon kung paano ibinalot ng puting kumot si Tita Andeng bago ilabas ng bintana. Kaya naman ganoon na lang din yung hagulgol ko noon dahil kinailangan pang umabot sa ganon para lamang iwasan na bumalik pa nga yung nilalang at makuha pa niya ito.
Hindi ko po alam noon kung ano bang basya nila. Pero parang marami po kasi silang pamahiin noon. At wala akong nagawa kundi sundin na lang din yung mga yon. Bukod pa sa katotohanan na alam ko namang may posibilidad talagang bumalik pa yung nilalang na yon. Para muling subukang kunin yung bangkay ni Tita Andeng. Ganon nga po yung nangyari noon. Siyempre naituloy naman po yung pagpapalibing. Pero marami pa pong mga kakaibang paraan kagaya nga ng pagpapadaan ng bangkay sa bintana. Kung may nakakaalaman po kung ano bang basehan sa mga ganong klaseng pamahiin, paki-comment na lang din po. At sa kabutihang palad naman po noon, hindi na rin po bumalik yung nilalang. At hindi nga niya napagtagumpayang kunin yung bangkay ni Tita Andeng dahil nagawa po namin itong maipalibing ng maayos. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po.